Alright, babasa po tayo ulit. Marcos Kapitulo 6, versikulo 35 hanggang 44. Feeding of the 5,000 pa rin po yung title nito. So binasa natin kahapon from verse 30 to 34, pero ngayon 35 to 44, 10 verses tayo. Again, yung title nito sa ASD, ang salita ng Diyos, pinakain ni Jesus ang 5,000 tao. Tapos may parallel verses pa rin siya sa Matthew chapter 14 verse 13 to 21, Luke chapter 9 verse 10 to 17, John chapter 6 verse 1 to 14. Alright, basahin ko na po, verse 35. Nang dapit hapon na, lumapit kay Jesus ang mga alagad niya at sinabi, liblib ang lugar na ito at gumagabi na. 36. Paalisin niyo na po ang mga tao nang makapunta sila sa mga karatig-nayon at bayan upang makabili ng pagkain. 37. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, kayo ang magpakain sa kanila. Medyo, parang, teka muna, wala tayong pagkain ah. Sumagot sila, ibig po ba ninyong sabihin ay gagastos kami ng higit kalahating taong sahod sa tinapay para may makain sila? 38. Tinanong sila ni Jesus, ilan ba ang dala ninyong tinapay? Tignan nga ninyo. Tinignan nga nila at sinabi kay Jesus, mayroon po tayong 5 tinapay at 2 isda. 5 loaves, 2 fishes. 2 fishes, 5 loaves. 39. Pagkatapos inutusan sila ni Jesus na paupuin ng pangkat-pangkat ang mga tao sa damuhan. 40. Kaya umupo nga sila ng pangkatan. So, ng grupo. May tig-iisang daan at may tigli-50. 41. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala sa langit. Tatingnan niyo yun. Every time. Most of the time, if not every time. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso niya ang tinapay at ibinigay sa mga alagad niya para ipamahagi sa mga tao. Pinagpira-piraso niya rin ang 2 isda at pinamahagi rin nila. 42. Kumain silang lahat at nabusog. 43. At nang tipunin ng mga alagad ang natirang tinapay at isda ay nakapuno sila ng 12 kaing. 44. Kaing basket. 12 basket of fishes and bread of loaves na leftover. 44. Ang bilang ng mga lalaking kumain ay 5,000. So, mga lalaki pa lang po yun. Wala pa po doon yung woman tsaka yung if ever may daughter na kasama. So, kung 5,000 yun, palagay na natin times na lang natin sa 3, so mga 15,000. Pero sum up na lang natin sa 5,000 kasi yun yung pinakaklarong nakasulat. Pero kung titignan niyo po rito, another miracle coming from God, but if you can see here, first, He feed them with word. Feed them with bread, spiritual food for the soul, food for the spirit. Now, once they're hungry, and kumbaga obvious na pati mga disciples, kitang-kita nila na kailangan na natin sila pakain kasi hindi pa sila kumakain. And then, He feed them with actual bread and food. Now, nung gagawin niya na yun, tumingin siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos Ama. So, para sa akin yung deeper meaning or yung at the surface level message is hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Yung food na yun, yung actual food for the body, hindi yun wants na mga tao. Even the disciples knows that what they are requesting from our Lord Jesus Christ is not actually wants. It's needs. So, kailangan ng mga tao dahil, syempre, gutom eh. So,
sabi nga doon sa Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything, and all these things shall be added unto you, and everything shall be added unto you. Para sa akin, may deeper meaning yung Matthew chapter 6 verse 33. Hindi yung once yung ibibigay natin. Kaya nga seek ye first. Kasi pag you seek Him first, your perspective will change. Definitely. If your heart is open and if your mind is open, seeking Him, seeking God, seeking His kingdom, how to get there, your perspective will change. Your perspective will be in line with Him. Not 100%. I could be one of a testimony. So not every desires or every thoughts that I'm praying to God is di ako siguradong inline sa Kanya. I'm not pretty sure that it is in line with in His will and His plan. So, I'm checking it. Alright, Lord, mukhang mukhang selfish yung thoughts, mukhang fleshly desires, but if this is not in line with your plans, please remove it from me. If this is part of your plans, tell me what to do here. So, sa ngayon, medyo hesitant na ako mag-take ng action. Hindi katulad dati, pagka may naisip ako, naku, pabor sa akin to Oh, this is going to favor me, gagawin ko na yun, agad-agad. Pero ngayon, hindi na. Kanina, I'll give you an example. May nag-chat sa akin out of nowhere. Napanood yung video ko dun sa 6 minutes. Napanood yung video ko sa YouTube dun sa about Tamiya. Tapos sabi niya, hindi ko sabi ko ano tinawag niya sa akin. Sabi niya, nagbubuo ka pa ba ng BMAX? BMAX category ng setup. BMAX category setup. Sabi ko, hindi na nirefer ko na lang siya dun sa doon sa kakilala kong nagbubuo, nagsisetup. Tapos naisip ko, Lord, wala akong appetite Tapos natatakot ako Sabi ko, kasi ayokong bumalik dun sa dating ako na mag-e-enjoy sa what I'm trying to say is, mas nag-e-enjoy ako ngayon sa Lord. Hindi ko magawang bumalik. Hindi talaga. May mga naman mag-PPM sa akin, kailan daw babalik, kailan daw ano. Pero, mas masaya ako Although, kumbaga financially struggling. Nilalapit ko yung kay Lord Pero, ang weird Medyo weird talaga Hindi ako ganun although siya, medyo it's taking its toll. Pero, I find comfort, peace of mind and rest kay Lord. Pero sometimes si Satan ang kulit ginugulo yung isip ko Pero for example, yung kung hahayaan kung parang ganito yan Alam ko yung weakness ko Yun yung pinaka best simplest way to say this. I know my weakness. Kaya nga hindi ako makabalik agad sa BPO sa call center. I know my weakness Ako matemp ako dun And tapos pagdating naman sa Mini4All Drive, I know my weakness maging addicted na naman ako yung kumbaga parang maging priority ko ulit. So I'm not ready. So probably I could say na I'm not ready yet. Tas di pa ako sigurado kung ano pinapagawa sa akin ng Lord. Exactly. So, kumbaga, yung perspective ko nag-change. Kasi kung yung perspective ko nasa mundo pa rin, igagrab ko na yun. Pera na yun. Pera na yun Pero at tinitake ko ngayon, yung katulad ng photoshoot, yun, medyo magaang yung kalooban ko doon. Tapos, kumbaga parang at peace ako sa kanya. Although, sideline siya, tapos assistant lang naman ako. Kumbaga parang binibigyan na ako ng sapat, yung karapat dapat para sa akin dahil wala naman ako na itutulong gano'n. Natututo pa nga ako. So yung mga katulad na yun, ginagrab ko yun. Pero yung, kumbaga parang magiging worldly ulit ako, medyo, hindi ko kayang i-take yung step. Parang ganito, napag-usapan namin to sa D-group before For example, di tayo alcoholic. For example, alcoholic ako. Tapos, dumaan na ako sa rehab. Tapos, sober na ako.
temptation na kahit isang shot lang, pwede mag-trigger na bumalik ulit ako dun eh. Because that's my weakness. For example, alcoholic ka nga. That's your weakness eh. So you don't step on your weakness to test that you can take it or not. Or you can prevent it or you can avoid it or not. It is much better for you to run away from it. Like what Joseph did in Potiphar's wife. From Potiphar's wife. Siniseduce siya ni Potiphar, and to the point na makikipag-sexual intercourse na sa kanya, ginawa ni Joseph, he ran away. He ran away from it. Kasi alam niya, pwede mag-cause yun ng mag-falter siya. Pwede siya mag-falter. Anyways, 10 minutes na, napahaba ko na. So dito nagigets ko dito or ang takeaway ko rito, share ko na lang din is, yun nga, trust the Lord. He knows what you need. He will provide what you need. But first of all, you need to know who He is. You need to know how He loves people, and you need to know how's the way, or what are the ways that He will be doing if our Lord is on your shoes. So seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added unto you. Dito sa part na to, nakikinig sila doon sa sermon or sa preaching ni Lord. And God knows that they're hungry, and God knows they need to eat. So God provided. Alright. So yeah, I think that's it. Medyo na-stretch ko na. Napahaba ako na. I'm gonna see you tomorrow. So God bless you. Keep safe. Bye for now.